UP Diliman, Baki-Baka Group. Pero iniwanan ko na po ang komunista KM, NPA, at ako ay nag-born again Christian. Kaya, gawa ko po ito, ako ay 72 years old. Tumulong po ako na iboto si Bongbong Marcos. Kaklase ko po sa elementarya, si Lisa Araneta. Lisa, you were born and you were raised in a Catholic school. Bakit parang wala kayong mga Diyos ngayon? Si Tess Veluz ito. Ka-Eric, nandiyan ka ha? Hello, Ka-Eric. Ito ang aking ginawang poster. Kasi baka sabihin na naman nila, nagpabayad tayo. Hindi po. Umiyak ako at na-depress ako ng several days. Kaya hindi kami nakapag-Bible study. Ang nasa harap nito, ibalik si Tatay Rodrigo Duterte at ang kabila, Okay yan. Duterte! Dito naman, partner, meron tayo mga kapatid na galing sa Cebu. we are also victims of NPA, drug addicts. It's not a one-way victim of drugs. Okay? Hindi lang EJK. Maraming biktima ng pang-aabuso ng mga drug addict, pusher, at mga terorista. Ayun, tama! Duterte! Duterte! Oh, partner! Partner, meron tayo dito mga bagong dating natin galing ng Cebu. Okay, ang mensahe nila? Mensahe niyo po, sir. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi pwedeng magpabaya. Kailangan tumayo. Lahat na pwedeng gawin natin. Hindi pwedeng nasa bahay lang tayo. Kung pwedeng lumabas tayo, ipakita natin yung suporta natin. Kasi hindi tayo Pilipino na walang kwenta. Lahat na pinaghirapan natin, kailangan ipaglaban natin. Yes! Duterte! Duterte! Partner, meron ako dito representative ng OFW. Ma'am? Ako po si Jai Acedo from the OFW Global Movement for Empowerment. Dugot pawis ang pinuhunan namin para kay Tatay Digong para manalo siya. Dahil naniniwala kami sa pagbabago. Tunay na pagbabago. Pero ngayon, nasayang ang mga taxes, remittances namin. Dahil adik pala ang gobyerno natin. Ibalik nyo si Tatay Digong kung ayaw nyo na bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas! Tama! Do not with our dignity. Mamaya, mga kababayan, maraming magsasalita dito sa ating harapan at magpapatotoo sa lahat ng mga mabubuting nagawa ng ating dating Pangulo. Hindi niya tayo iniwan. Ganyan ang ating Presidente. Hindi traitor! Si Tatay Digong. At ang isa sa makapagpapatotoo niyan ay ang kanyang spiritual advisor at matalik na kaibigan, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Tuloy. At para lubos pa nating maunawaan ang kanilang relasyon at kung paano sila nagtulungan para sa bansang Pilipinas, atin pong tawagin ang kinatawan po ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Eleanor Cardona.
social media. So lahat din ng mga OFW, nakikipag-isa po sa atin sa hapon to. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makapahagi ng kwento kung paano naging magkaibigan si Pastor Apollo C. Kibuloy at si Tatay Digong. Kumbaga, this is a friendship that is forged in fire. Pagkakaibigang nabuo sa apoy. Bakit? 4 na dekada silang magkasama. Pero ang sitwasyon ng Davao, natatawag din na Nicaragua, Nicaragua at Managua. Magulo. Walang gustong itira sa Davao City. Dahil takot. May takot. Kahit sa kapilya ni Pastor, may mga pumupunta doon at tinatakot ang mga misyonaryo. Lalagay ang 45 sa harapan at pinapapili. Baril o Biblia? Ganun ang Davao. Tumakbo si Mayor bilang Vice Mayor at muli siyang dumalaw sa pananambahan ng Jesus Christ. Sa madaling salita, nanalo si Mayor bilang Vice Mayor noon hanggang naging Mayor ng 3 terms, hanggang naging Congressman at naging Presidente ng bayan natin Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, magkakasama sila ni Pastor. Ano bang klaseng kaibigan sila? Sabay silang maglaro ng golf, ganun kasimple ang buhay. Sabay silang nagmo-motor, nagmo-biking, nag-big bike. At si Mayor din ang nagturo kay Pastor na maging piloto. Piloto silang dalawa, nag-aral sila para maging pilot. Pero nung mag-solo flight na si Pastor, sabi ni Mayor, Pastor, sabay ako, pag dapat nandyan ako. Pero hindi talaga dumating yung panahon na yun. Hindi nakapag-solo flight si Pastor hanggang ngayon. Kasi sabi ni Mayor, Pastor, delikado pa pag solo flight ka na magpiloto sa aeroplano. Pag bumagsak yun, patay ako sa milyong-milyong members ng kingdom. Hindi nila ako mapapatawad kung mawawala ang pastor nila. So, ganun sila magkakasama. Sa Davao City, sinabi ko ngang magulo. Pero habang umuunlad ang Davao City, umuusbong din ang gawain ng Jesus Christ. Tambal sila. Magkaiba man ang landas, magkaiba man ang kanilang ginagawa, magkaiba man ang misyon nila sa buhay. Dahil si Pastor ay naging pastor, tagapag-alaga ng kongregasyon, ng kanyang mga